lahat ng students, pakitaas ang inyong mga kamay para malaman lang ni Kuya kung kayo ay gising na. Okay? So, isa po tayo sa mga unang aalis. Ito ay dahil sa inyo. Thank you for being on time. First, I would like to introduce myself. I will be your tour facilitator for today and my name is Kuya. Kuya lang. My name is Kuya Brian. So what's my name again? It's Kuya Brian. Sino nagsabi ng Brian? GSS administrators, teaching and non-teaching personnel, we would like to welcome each and every one of you at the GSS Educational 2016. To our valued parents, please accept our gratitude for your unending support to all the activities of the school. We would like also to thank you for the trust and confidence given to the school. In return, we at the GSS commit ourselves to be of service to our school children in bringing out of the best in them. May I invite everyone for a minute of silence as we offer this day to God Almighty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Almighty Father, you are the King of Kings and the Lord of Lords. You have given us the life to Almighty Father to care for, and we thank you for that, Heavenly Father. We earnestly ask for the wisdom and humility to see ourselves not as isolated but as a part of a whole. Our lives linked to those of my brothers and sisters. Help us to realize that we are united for a cause. Teach us your way so that we may teach with love and patience. Teach us to understand and be generous in giving worthy praise and recognition to our students' natural gifts and capacities. May we together with the parents spend this quality time with these children and make them feel that they are special in their own little way. Father God, we entrusted to you everything within us, our hopes and aspirations, our plans, our undertaking, and most especially, Lord, our safety. Bless this day that it may be meaningful day for all of us. Bless all parents for their unitarian support for their children. Please do bless our administrators, school personnel, and teachers, that we may not be only be responsible to the intellectual needs of our students, but also be more sensitive to their emotional needs. Keep the love or learning alive in us, that we may pass it forth to our students with joy. We praise and thank you for giving us a chance to explore places beyond our classrooms. Please guide us in our trip today. May this be a trip that is truly educational and memorable. Stay with us, and let your love guide throughout the day. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Color red, which is JTV Tours, and then yung name ng ating school para hindi po tayo magkamali ng bus na masasakyan. Moving on, rule number 2, kung mapapansin nyo po, malinis ang ating bus. Yan ha. So please always maintain the cleanliness, not only inside but also outside of our bus. So Kuya Brian, paano ba natin mapapanatili ang kalinisan sa loob ng bus? Simple lang yan. Bawal kumain sa loob ng bus. Bakit nalungkot naman? Payag ba kayo doon, kids? Bawal kumain sa loob ng bus? Payag o hindi? Hindi. Okay ha? Bawal kumain sa loob ng bus nang hindi namimigay. Clear po ba tayo doon? Pwedeng kumain sa loob ng bus basta panatilihin lang po natin yung kalinisan. And also, medyo matagal po yung ating travel time mula dito going to our first itinerary, which is inside the Subic Bay Freeport Zone sa Subic Safari po. Request lang ako sa mga parents natin regarding sa beverage or sa inumin ng ating mga bata. As much as possible po, sana minimal lang yung pag-intake nila ng inumin. Kasi po, most likely mga bata sila, grade 1 po ba lahat? Grade 1 students, kapag malakas po yung intake nila ng beverage or ng inumin, most likely, gagamit sila ng restroom. Okay? So as much as possible po hanggat maaari, konti-konti lang yung intake ng tubig or ng drinks ng ating mga batang kasama para hindi po sila
gumamit ng restroom agad-agad. Okay? So clear tayo doon ha? Rule number 3, tingnan ang inyong mga katabi. Ayan. Pakibati naman ang inyong mga katabi ng good morning. May 8 Good morning. Ayan. Bakit pinabati ni Kuya Brian ang inyong mga katabi? Dahil gagamit tayo ng body system, which means bawal bumalik sa loob ng bus nang wala ang inyong katabi or ang inyong partner. At napapansin ko naman, most ng magkatabi ay parent-student or student-guardian. Okay? So kids, may papagawa si Kuya Brian sa inyo. Hawakan ng mabuti ang inyong mga magulang. Bakit po? Dahil mas madalas maligaw ang mga parents kesa sa mga bata. Okay? Ang mga bata po, papilahin natin yan. Susunod yan. Pero ang mga magulang, papilahin mo yan. Ay kuya, may titingnan lang kami sa ganyan. Hanggang sa puro bata na lang po ang nakapila. Ayan ha. So kids ha, pag pinapila ni Kuya Brian ha, hawakan si mami at si daddy at huwag hahayaang lumayo. Okay? And then, last reminder na po natin. Reminder. Kuya, inawakan ko pa yung mami ko. Nasa bus pa lang, hawak na si mami. Ayan ha. So reminder number 4 natin. Siyempre, iingatan natin ang ating mga personal belongings. So here on our bus, bawal po tayong mag-iwan ng kahit anong gadgets as well as your wallets or coin purse. Basta lahat po ng important things natin as much as possible nasa ating possession para hindi na lang tayo magkaroon ng instance na may mawawalan ng gamit. Kung baon nyo ang nawala, ako lang ang lapitan nyo. Baka ako nang kumuha. Ayan. Sino ba maraming dalang food dito? Tingnan nga! Ayan. Kaso, may dala po ba kayong pack lunch or pagkain pananghalian? Meron tayong 3 baon ang bawal kainin. Bawal sa bus number 3 to ha. Check nga natin kung nakaligtas po ang inyong mga baon. Una, ang paborito ng mga bata, bawal kumain ng hotdog. Wala kang hotdog. Mukhang may ibang tinamaan, sumimangot. Pangalawa, syempre hindi mawawala dyan ang fried chicken. Wala, yun may tinamaan din. At ang pinakapaboritong ulam ng mga Pilipino, ang pinakamadaling lutuin, Adobo. ang adobo. Bawal din yun. May nakaligtas po bang baon? Wala. Wala. Lahat pala ay tinamaan. Okay? Hindi, joke lang yun ha. Pwede po natin kainin yun. Basta, yung reminder number 2, yung kalinisan po. Meron naman po in-install si... Ayan, meron namang in-install si Sir Edgar dito. So, meron po tayong garbage bag dito sa may harapan. In case na gusto nyo po magtapon ng inyong mga kalat. Okay? Last na po natin, reminder number 5. Since kayo ay grade 1 students, hindi nawawala dyan ang motion sickness or pagkahilo sa biyahe. Sino po ba rito ang mahihiluin sa biyahe? Pakitaas ang kamay. Habang tayo ay naka-stop pa, pwede na nating pababain. Sino ang mahihiluin? Ayan po ha. So niremind naman kayo sa school, di ba? Kapag masama ang pakiramdam, 30 minutes up to 1 hour bago ng travel natin, mag-take ng medicine. Pero kung hindi umepek, anong sinabi sa school na dadalhin pa natin? Magdala ng? Plastic bags. Okay. Kuya Brian, umaga pa lang masama na yung pakiramdam ko. Ang dami ko nang nagamit na plastic bags. Naubos ko na. Anong next kong gagawin? So meron po tayong mga kasamang co-parents, manghiram na lang tayo ng plastic bags. And then students, ano po ba ang tinuturo sa atin sa school regarding sa mga bagay na hinihiram? Pagkatapos gamitin ay? Ibabalik. Okay, kunyari, tapos na po natin gamitin yung plastic bags. Siyempre, courtesy, i-buhol natin ng maayos. Ibalik kung kanino hiniram and say, Thank you. thank you. Joke lang yun ha. Huwag nyo ibabalik yung mga plastic bags, lagot tayo doon. Okay? So yun po konting reminders lang naman natin sa ating tour for today. Kaya po ba? Kaya po. Kayang isole. And so ngayon naman po, next na discussion natin would be yung flow ng ating tour for today. So katulad ng sinabi ni Kuya Brian kanina, ang una nating pupuntahan ay ang Subic Safari.
Sino na po ang nakapunta ng Subic Safari dati? Ayan. So, hindi na kayo bababa mamaya. Galing na po pala kayo doon. Okay? So, after Subic Safari, ay, swerte itong bus number 3. After ng Subic Safari, nakikita niyo ba ang yung tuturo ni Kuya Brian? Magagamit to ng mga grade 1 students natin mamaya. Saan? Sa duty free. Okay? Kasi po, from Subic Safari, mga 30 to 45 minutes ang travel time natin going to duty free Subic. Kaso, 1 hour lang kayo doon. Kaya ang maganda, advice ko lang po sa inyo, yung 30 to 45 minutes natin na travel time from Subic Safari going to duty free, kung kaya nyo pong pakainin yung ating mga students while tayo ay nagta-travel. Para yung 1 hour nyo po sa duty free is uninterrupted. So magagamit nyo ng buo sa duty free. Okay? Kasi doon na rin po yung venue ng inyong lunch. Lunch on board po tayo or dito sa loob ng bus habang nakapark sa duty free. Okay? So kids, walang matutulog oras nyo yun para gamitin ang inyong kapangyarihan sa inyong mga magulang. Okay? After po nun, sa duty free, aalis na tayo ng Subic. Okay? So, mula sa isang dating naval base, pupunta naman tayo sa isang dating air base. So, from Subic, didiretso na tayo ng Clark. Ano ang pupunta natin sa Clark? Ayan. Sa Clark po, ang mangyayari, pupunta muna tayo ng Air Force City. So sa Air Force City, makikita nyo yung ating mga retired or decommissioned airplanes. So baka may magtanong mamaya, Kuya Brian, gumagana pa yan? So dati po, gumagana sila. Pero ngayon, strictly for display purposes na lang sila. Para makita naman ng mga students like you guys, kung ano yung itsura ng mga aircrafts ng ating Philippine Air Force. Siguro mga 15 to 20 minutes na picture time lang yun, and since tanghali yun at open area siya, most likely mainit po ang pagdating natin doon. Okay, and then after nun, Pupunta tayo sa 10 to 15 minutes away from sa Air Force City, pupunta na tayo ng Dino Island. Okay, sino na nakapunta ng Dino Island dati? Okay, mag-alala, pabababain ko kayo. Ayan, marami-rami na rin pala. Nakapunta ng Dino. Niloko mo si Kuya. Hindi ka pala nakapunta doon ha. Ayan. So yun ang magiging flow ng ating itinerary for today. Okay? Sige nga, once again, tingnan ko lang yung kamay ng mga students kung lahat gising pa. Pakitaas nga po ang kamay ng mga students. Baba na. Yung tulog, pakitaas yung kamay. Ayun, at least nakikinig. Tulog pero nagtaas ng kamay. Now, ang question ni Kuya Brian sa inyo. Grade 1 tayo ha. Kayo ba ay mga Pilipino? Yes or no? Sure ba kayo na kayo ay Pilipino? Sige, check natin ha kung kayo ay Pilipino talaga. Meron tayong 7 national symbols. Okay, matadalian lang ni Kuya Brian to, napakadali. Unang national symbol natin, pwedeng magtanong sa ating mga parents ha, ano ang ating national language? Pambansang lengguwahe ang Filipino language. Ayan, basic na basic sa mga bata. Second naman po is, alam niyo ang itsura ng ating national flag? Yes? Yun, yan ang pangalawa natin, national flag. Pangatlo is yung ating national colors. Okay, ano po ba yung 4 na kulay? Students lang ha, ano yung 4 na kulay na matatagpuan sa ating Philippine flag? Magbigay, isa? Meron tayong blue. Followed by? Yellow. Followed by? Red. And the last one is yung? It is the color? White. So yun yung 4 colors na makikita natin sa ating flag. Punta naman tayo dun sa details. Okay, anong heavenly body na matatagpuan sa ating flag? Yung meron tayong 3 nito sa ating flag. Ang 3 stars, which represents the 3 major island groups. Students, ano yung 3 major island groups natin? Which are? Luzon, Visayas, and Mindanao. Lizard. Okay, basic. Eh, yung isa pang heavenly body natin, yung nasa gitna ng 3 star, ano yun? Sun. Yung atin pong Araw. sun. So yung sun or yung araw, ilan ang kanyang sinag or ray? 8. It has
8. 8 race or 8. Competitive yung mga parents, sa parents na yung sumasagot ha. We have 8 race. At ano naman kaya ang ibig sabihin po nung 8 race na yon? Or 8 sinag? Sige, wala po tayong maling sagot dito. Yun, ayan na. 8 lalawigan. So ito po yung 8 lalawigan or 8 provinces na unang lumaban sa mga Kastila, okay? Lahat naman po ng lalawigan natin, nagkaroon sila ng stand or lumaban sila sa mga mananakop. But this 8 or etong 8 na to, sila yung pioneer or yung nagsimula po. Sige, since tayo ay nasa Central Luzon, kuha kagad tayo ng 4 galing sa Central Luzon. Siyempre, lalayo pa ba tayo? Bulacan. Paglagpas natin ng Bulacan mamaya sa NLEX, makakarating tayo ng Pampanga. Pampanga. After ng Pampanga, pupunta naman tayo sa Hacienda Luisita province ng Tarlac. Tarlac. And then yung ika-4 is yung number 1 producer ng palay sa kabuuan ng Central Luzon, the province of Nueva Ecija. Ecija. 4. Balik rin natin ha. Kung kumuha po tayo ng 4 galing sa Region 3, kuha naman tayo ng 3 galing sa Region 4A. Okay? So ano po ang ibang other name ng Region 4A? It is also known as the Calabarzon region. So kunin lang natin po yung unang 3. Sige nga students, magtanong kay mami at kay daddy, ano ang ka? Cavite. Cavite. How about ang la? Laguna. And then last one is yung ba, which is Batangas. Okay? 4 plus 3 is 7. So we still have 1 province na missing. Ano kaya ang nawawalang probinsya na yun? Clue! 2024, hindi na siya probinsya. Ay, Ngayon siya ay turning 49 years old. Which means ang hinahanap nating lugar ay na-establish noong 1975. Walang iba kundi ang Metro Manila. ay talaga. Okay, so hindi po kasi ang Manila po kasi dati ay province nung Spanish period. Hanggang sa ito nga po ay naging isang metropolitan area na. 8. So meron na tayong 3 national symbols na nabanggit, di ba? Language, flag, and color. Ika-4, ano ang ating national anthem, pambansang awit? Ang title po nito ay Lupang Hirap. Lupang Hinirang. Lupang Hinirang. Ika-5, ano ang national motto ng Pilipinas? Time is gold. Eh, Pagmamahal sa 4 na bagay. O, sundan niyo yung pattern ni Kuya. Una is ang pagiging makajos. After, makabansa. pangatlo po yun. Ano yung pangalawa? After ng makajos. Pero tama ba? Makajos, makatao, makakalikasan, and makabansa. Ayan. So yun yung national motto natin. Students, huwag nyo kakalimutan yun. Yung ika-6, tsaka yung ika-7, hindi nyo pa magigets to. Pero for the sake of our parents, yung ika-6 natin na national seal is yung ating coat of arms. So yung coat of arms po, yun yung parang shield. Ayan, kung saan nandun yung colors and then yung design ng ating Philippine flag. So ginagamit po siya for military purposes. And the next naman po is yung Great Seal or yung official seal ng ating bansa. So same lang siya katulad ng ating coat of arms, but pagkakaiba lang niya, yung national motto natin nasa baba po. Tapos ginagamit siya sa lahat ng publications ng government ng Philippines. So lahat ng official na papeles natin, nandun po yung ating official seal. Ngayon, yun yung nakasaad sa batas po natin para sa mga students natin. Pero syempre, alam niyo naman yung ibang basic, di ba? Magbibigay si Kuya Brian ng example. Ano ang ating pambansang kasuotan para sa mga lalaki? Barong Tagalog. It is Barong Tagalog. Eh para naman sa mga babae, Bayot siya. it is Barong Saya. Pambansang hayop natin ang Kalabaw. kalabaw. Eh ang ating pambansang bayani, Jose Rizal. si Jose Protasio. Oh, yan, tama. So since siya ang ating national hero na kinikilala, dapat hindi mawawala yung term ng paggalang, yung doktor sa unahan. It is Dr. Jose Rizal.
Pero maniniwala ba kayo na lahat ng binanggit ni Kuya Brian na national symbols, yung tatlong example, ay wala sa batas? Hindi po sila officially recognized ng ating batas. Meron lang tayong 6 na national symbols na kinikilala ng batas natin, bukod po dun sa first 7 kanina. So ang 6 na ito, pinakamadali, punta tayo dun sa flora. Ano ang ating pambansang bulaklak? Sampaguita. Bulaklak po is sampaguita, sa batas yan. Ang ating pambansang puno, Nara. puno ng Nara. Pambansang ibon, Agila. it is the Philippine eagle or the monkey-eating eagle, agila. Tatlo. Ang ating national gem, pambansang hilas, it is Perla. pearl or perlas. Ikalima, ang ating national sports, Sepak takraw. it is arnis de mano. Okay, so arnis, it is a type of martial arts which focuses on self-defense. Kung saan meron tayong ginagamit na special na kahoy na kung tawagin ay yantok. Yung hawak ng ating mga barangay police ng mga tanod. Yun po ang sample ng ating yantok. And then yung last natin is yung ating National Sign Language. Ito para sa mga PWD natin ng mga kababayan. So meron tayo tinatawag na FSL or the Filipino Sign Language. Okay? So yun po yung iba nating mga recognized na national symbols. So now look at your left and right side windows. Tingin sa bintana. Pakisabi kay Kuya Brian kung nasaang lugar na tayo ngayon. So we are now traversing or dumadaan tayo sa Pampanga. 4-letter acronym. Ito ay ang NLEX or the North Luzon Expressway. So as I have mentioned earlier, so ito po ay isang 88 kilometer na expressway na nagbibigay ng mas mabilis na daan from Metro Manila going to the northern provinces sa mga Central Luzon. So dumadaan po ito sa from Balintawak, Quezon City, dadaan siya ng konting part ng Malabon and then Valenzuela bago po tayo tumawid ng Mekawayan. Yun na yung pagpasok po ng province ng Bulacan. And then eventually, makakarating na tayo ng Pampanga. So next na tuturo ni Kuya Brian sa inyo is that, may idea ba kayo regarding sa demonym? Demonym, wala po. So ang demonym, ito ang tawag natin sa isang tao na nanggaling or nagmula sa isang specific na lugar. For example, kayo po ay galing sa province ng Bulacan. Kayo po ay babae. Tinatawag kayo bilang mga Bulakenya. Yun po ang sample ng ating demonym. Kung lalaki naman, tinatawag kayo as Bulakenyo. anong Bulakpol? Bulakenyo. Ayan. Check nga natin kung maraming alam na demonyms ang mga guests natin from bus number 3. Punta tayo sa one of the most northernmost province ng Luzon. Province of Ilocos, lalaki. They are called as Basic Ilocano. Pag babae po ay Ilocana. Ilocana. Hirapan natin ng konti. Province of Nueva Ecija, lalaki. Province ng Nueva Ecija. So idadrop lang po natin yung word na Nueva at papalitan natin ng Nuevo. Novo. Novo pa. So kapag lalaki po, they are called as Novo Ecijanos. At kung babae naman ay Nova. ang Nova ay Chichirya. Okay po? Still they are called as Novo Ecijanas. Baba pa tayo ng konti. Part naman po ng Visayas, Province of Iloilo, lalaki. Ilonggo. Tama ang sagot, mali po ang pagkakapronounce. Ilongo. Ilonggo po ay para sa may sipon. Ilonggo. Paano ba magsalita ang mga Ilonggo? Sila po ay Malambing. malambing. So ang tamang pagbanggit po, it should be Ilonggo. Ilonggo, okay? At kapag babae naman, they are called as Ilongga. Ilongga, okay? Babaat pa tayo ng konti. Province po ng Davao, lalaki, they are called as Davaoenyo. Davaoenyo. At kapag babae naman ay Davaoenya. Davaoenya, okay? So yun yung kids yun yung onting info natin regarding sa demonyms. So focus muna tayo dun sa
pinanggalingan natin, which is the province of Bulacan. So Bulacan, it is known as the cradle of noble heroes. Okay, so medyo marami-rami po tayong bayani na nanggaling sa probinsya ng Bulacan. Maraming holidays. Kasama na dyan, syempre, yung famous na magtito. Sino ba yung famous na magtito? Ang kanyang tito Tito Mars. ay isang sikat na manunulat. While yung kanya namang pamangkin ay isang batang-batang general. Sinong magtito to? General Luna. Ito si Marcelo H. Del Pilar. While yung kanya namang pamangkin ay si General Gregorio Del Pilar. Pilar. So ilan lang sila sa mga bayani na nagmula sa province ng Bulacan. And Bulacan is composed of 4 cities and 20 municipalities. Okay, so hindi na natin babanggitin yung 20 municipalities, yung 4 cities na lang. Ano po ba ang capital city ng Bulacan? Malolos. It is Malolos. Ano pa yung tatlong city niya? First letters S, B, M, and S. Baliwag. Yung B is Baliwag. Baliwag. How about yung isa pang letter M? Mekawayan. And letter S is yung San yan, Jose. yung maikli lang yung pangalan. San Jose Del Monte. Okay, yun po yung 4 na cities natin dito sa probinsya ng Bulacan. So ngayon, ang mangyayari, naawa na ako dun sa ibang bata. Gustong makinig, pero talagang inaano ng antok. Okay? So yun po muna yung first part ng ating tour. Bibigyan ko muna kayo ng time makapagpahinga. Yung ating pong kortina, wala pong bayad yan ha. Lalo na dito sa right side, yung mga nangiinitan, pwede nyo pong gamitin yan. Okay? Bigyan ko kayo ng time makapagpahinga, pero once na pumasok na tayo ng Subic, discuss ulit tayo ha. Kwentuhan po tayo ulit. Okay po. So ang gagawin ni Kuya Brian, bibilangin ko po muna kayo para magtali lang yung ating packs niya. Okay? So thank you for listening. I hope may natutunan kahit konti sa first part ng tour and night. Officially na nasa loob na tayo ng Subic Bay Freeport Zone. Ito na yung tunnel, nakikita na ni Kuya Brian. Okay, so mga experience nyo, didilim lang saglit. At paglabas natin sa kabila, ando na tayo sa ating destination. Okay? In 3, 2, and 1. Matatagpuan yung ating Jest Camp. May idea po kung ano yung ating Jest Camp? Ito po yung tinatawag na Jungle Environment and Survival Training Camp. Ay pinakain ng parents, pero hindi sumunod, hindi ko pababain. Okay? Kailangan susunod tayo sa mga parents natin ha? Bakit kailangan sumunod sa parents? Kasi duty free yung kasunod. Pag hindi kayo sumunod, lagot. Okay? So ganun po ha. Again, 12 to 30 minutes travel time. Doon po sa mga may kaya ng magpakain ng ating mga kids na kasama, you may do so po. Para po may energy sila.